Hi everyone, good morning once again. Welcome sa ating Berean Room live today. So ito po muli ang inyong kaibigan, Hensumay Baptistimen. At welcome po sa ating morning Berean Search. Ito po ay nasa episode 7 na po tayo. So, noong mga nakaraan, marami na po tayong tinalakay at pinag-aralan para po sa mga doktrinal na mga bagay o topiko o subject, at meron din tayo mga devotional at directional na mga pinag-aaralan. Ngayon naman, devotional pa rin po ang ating tatalakayan ngayong umaga, at ang topic po natin ay about sa child. Our topic for today is child. Ibig sabihin po ng child, ano po yun? Bata, o pagkabata. Atin po pag-aaralan at pag-uusapan patungkol dyan. Sa figures of speech, ang child ay simile for the trusting and dependent attitude needed to come to Christ and to enter His kingdom. Ulitin ko po. Kapag nabasa nyo sa Biblia, ayon sa ating teksto na pag-aaralan sa Matthew chapter 18, ang child po dyan ay simile. Ibig sabihin sa figures of speech, for the trusting and dependent attitude needed to come to Christ and to enter to His kingdom. So ito po yung pag-uugali na kung saan ikaw po ay nagtitiwala at nananalig, umaasa sa Panginoong Kristo Jesus lamang at para makapasok sa kanyang kaharian. At may metaphor din po na tinutukoy sa Biblia, yung you become a child of God and or we become a children of God, ay tumutukoy po sa mga muling na ipanganak sa Espiritu, at sila po yung nagpapakita, nagpapalabas, nagpapahayag, they manifest the attitudes or character of God. So, sa ating pag-uumpisa, manalangin muna tayo at babasa po tayo ng salita ng Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat sa umagang ito, sa panibagong buhay na ipinagkaloob ninyo, pagkakataon, at Monday, ikalawang araw sa isang linggo. At salamat, Panginoon, makapag-aral kami about po sa Matthew chapter 18. Topic po ay child. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, ano mang ay mapapag-usapan na maaabot po ng video o makakarinig ng mga pangangaral mo, ay kilusin na banal na spirito, magdulot ng kaliwanagan, kalakasan, Panginoon, at katatagan. Sa ngalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen, amen. Alright, magandang umaga po sa bawat isa. At sa mga bagong gising pa lamang dyan, pwede pong i-play nyo ang ating live at i-share nyo sa inyong mga wall. At sa ilang sandali po ay mag-uumpisa na rin tayo. Okay? So, 2 minuto para po sa ating pagbabahagi. I-share po muna natin ang ating live para marami din pong makaabot at makasama natin, makalahok sa ating Berean Room live today. Berean Study. Okay? So, i-share ko muna mga kapatid ating pag-aaralan. So, alam nyo ho ba na ang Diyos natin ay relational God? Mas mahalaga sa Diyos yung ating relasyon sa Kanya kaysa sa kung ano yun mga gagawin natin at sino man tayo sa kung ano ang inaakala natin. Alam nyo ho ba yun? At sa Matthew chapter 18, basahin po natin, sabi rito, basahin ko muna sa English, in King James Version, at the same time came the disciples unto Jesus saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Pinag-usapan nila ng mga disipulo ng oras na yaon, sino ba ang pinakadakila o mataas sa kaharian, sa langit? Ang sabi po ng mga disipulo ng Panginoong Kristo Jesus. And Jesus called a little child. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, tumawag ng maliit na bata.
And Jesus called the little child unto him and set him in the midst of them. Inilagay sa gitna nila. And said in verse 3, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Makikita po natin doon, yung pangungusap ng Panginoong Kristo Jesus, kung hindi sila magsisi, mapanumbalik o maipagkasundo muli at maging katulad ng maliit na bata na kinuha ng Panginoong Jesus. So, figures of speech again. Sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So, makikita natin na ito ay nire-required na magtamo tayo ng tila ba sa bata na kaugalian na may pagtitiwalang lubos at pananalig sa kanya pong magulang. So, dito ang Panginoong Kristo Jesus, nais niya ang sinumang tao kahit matanda, magkaroon po ng kagaya ng ugali ng bata na ito. Sa 4, whosoever therefore shall humble himself as this little child. Mas nagiging klaro na po sa atin. Tumutukoy din ho siya sa pagpapakumbaba. Pinag-uusapan ng mga disipulo yung paano maging dakila sa langit. Ang nais ng Panginoon, maintindihan nila na dapat magpakumbaba. Whosoever shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Kung sino mang magpakababa, magpakumbaba, na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. And whosoever shall receive one such little child in my name, receiveth me. Yung tumatanggap pa sa mga musmos, sa bata, sa ngalan ni Jesus, natatanggap mo pala ang Panginoong Kristo Jesus. So, yan po ang ating morning devotion na pag-uusapan sa oras pong ito habang sinishare pa natin ang ating mga live sa ating pong mga friends, Facebook, GCs, at ano pa man pong mga GC na meron tayo, sino pa man mga connection natin, gusto natin makarinig din ng salita ng Diyos. Okay, so ilang mga puntos na pag-uusapan at dapat nating malaman pagdating po sa salita ng Diyos. Konting study lang po tayo, konting word study in Matthew chapter 18. A little word study po tayo sa Matthew chapter 18. Alam niyo po sa Greek, ang gamit po sa child dito ay phaijon. Phaijon. Ang definition ay little child, an infant or little one. Ginamit po ito bilang little or young child or damsel. Sa origin nito, pinakikita po yung mga immature Christian na tila ba ipinanganak sa kaharian ng Diyos nung sila ay tumanggap sa Panginoong Kristo Jesus. Kasi child pa ang ginamit. Pero ang pinaka-intensyon para sagutin yung tanong ng mga disipulo, sino ho ba yung pinakadakila o mataas sa langit? Dito sa mundo, malaki ang tukso ng yabang ng buhay na tayo magmalaki, na hindi kumilala sa Diyos, na hindi magpasakop sa kanyang mga kautusan o batas, at hindi mahalin ang kanyang mga katwiran. Maraming tao mas nakatingin pa sa kanyang sarili, na mas pinapahalagahan niya, na dahil siya ay nakatingin sa kanyang sarili, self-centered, hindi nagiging maayos ang pag-uugali niya. Ang tao, kahit sino sa atin, kapag ang tingin natin ay nasa sa ating sarili, tayo natural ay nahuhulog sa tukso ng pagiging mayabang. Pero kapag tayo ay titingin sa Diyos, nakataas-taasan at maintindihan natin na tayo bilang tao na galing sa lupa, mananatili po sa atin ang espiritu o diwa ng pagkapakumbaba. Bilang mga anak ng Diyos, kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, sabi ng John 1:12, ito po ay binibigay na karapatan sa iyo.
John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So kung tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. You become a child of God. At dahil tayo anak ng Diyos, number one na dapat taglayin natin ay yung pagiging dependent on our parent. Be dependent on our parent. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas, ikaw ay nagiging anak na ng Diyos. Dapat na kaugalian natin bilang kanyang mga anak ay maging dependent sa ating pong parent. Meron lamang iisang ama tayo, ang sabi ng Panginoon Jesus sa Mateo 6, walang iba, ang ama na nasa kalangitan. Spiritual Father, walang iba, ang ama. Kaya kung dadalangin tayo sa Ama, sabihin natin, Ama namin na nasa langit ka. Dahil merong relasyon nung tinanggap mo si Kristo Jesus, hindi ka na alipin, hindi ka nakaaway, ikaw ay nagiging anak na ng Diyos. Alam niyo ba, napakaganda ng kalagayan ng isang anak? Sa kultura ng mga Hebreo, at kahit sa anong mga pagkakataon, kapag alam mo ang posisyon mo bilang anak ng kataas-taasang Diyos, aba, ang sarap po sa pakiramdam niyan. Aba, alam mo na hindi ka pababayaan. Aba, alam mo, dahil anak ka ng Diyos, meron kang malaking gampanin at tungkulin para mabigyang kalwalhatian ang ating Ama na nasa kalangitan. Walang iba, ang ating Panginoon Diyos. So, dahil anak ka ng Diyos, ano po ang sabi ng Biblia? We should be depend on Him. Kung ano man ang kanyang sasabihin, kung ano man ang kanyang instruction, kung ano man ang nais ipagawa sa atin, sa buong araw na ito, atin pong alamin sa kanyang banal na kasulatan. So, we must be dependent on our God. Mag-igi yun, independent tayo sa kung sino mga tao, kapwa natin, o kung ano-ano mga bagay sa mundo, pero dependent tayo sa Diyos. Amen? So, ibig pong sabihin, wala kang ibang aasahan, wala kang ibang sasandigan, wala kang ibang niluluwalhati at sinusundan, kundi ang Panginoon Diyos natin. Okay? So, we must be dependent on our God, on our Heavenly Father. So, pag nagkagayon, dinadala tayo sa pagpapakumbaba. Hindi ka a-action kikilos ng sang-ayon lamang sa nais mo. Halimbawa, kapag ikaw lalo babalik na po sa eskwela ang mga mag-aaral. So, hindi po kayo magyayabang kapag lagi kayong nakadepende sa Diyos. Hihingi ka ng talino sa Diyos, hihingi ka ng anumang pangangailangan mo sa Diyos. Dahil tinanggap mo siya, ikaw ay makikipag-ugnayan sa tao sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung dependent. Sa anumang gagawin mo ay sasangguni ka sa Kanya. Ganon din sa mga magulang. Ganon din po sa mga naghahanap buhay. Tayo'y dumipende sa Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. That is the spirit of being a child of God. Ano po? So kung tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, we must depend always on Him. So antabayanan mo, ano ba ang nais ng Diyos? Ano bang pagagawa niya sa iyo? Kung alaman, kung pinatatahimik o pinakakalma ka ng Panginoon, di ba? Madali lang naman matutulan tayong sumunod bilang mga anak ng Diyos. So number 2, bilang anak ng Diyos, di ba? Kailangan maging katulad daw po ng mga kabataang ito tayo, na hindi lang tayo dependent sa Panginoon. So yung batang ito ay naroon, available siya para sa Panginoon. Siya po ay talagang may panahon, maski bata pa siya, tumungo siya sa ating Panginoon. So ano pong attitude ang makukuha natin sa bata na narito? We must be devoted unto our parent. Devoted to our parent. So, ang mga bata, magandang katangian niya, devoto siya o talagang dedikado siya, nakatalaga siya, nakahanda siya, lagi sa ikaliligaya ng magulang niya. So, nung bata kayo, gano'n naman talaga likas sa atin. Gusto natin mapangiti ang magulang natin o masabihan tayo ng mga pagpuri. Uy, ang galing-galing mo anak, mahusay ka, I'm proud of you.
Alam niyo po, bilang Kristiyano, ganun din dapat sa Diyos. Atin pong maging kaugalian to be devoted unto Him. So yun ano mang mga gagawin mo at pagdidesisyon mo ay alang-alang sa pangalan ng ating Diyos na nasa kalangitan. So pagka nasa trabaho, syempre, hindi ka makikisabuatan sa mga maling gawain o kapag nasa labas kasama ng mga kaibigan mo kasi isinasaalang-alang mo yung character o katangian ng ating Diyos Ama. Ang Diyos po natin mapagmahal mga kaibigan at nais niya tayo maging deboto sa pagmamahal. Maging pinaka mga mapagmahal nawa tayong bilang mga Kristiyano. So kabaliktaran naman, magagalitin ang hindi anak ng Diyos. Ang Diyos natin ay matuwid, ang ating Ama na nasa kalangitan. Therefore, bilang kanyang mga anak, deboto tayo sa pagiging matuwid, sa kanyang katuwiran. Pag sinabing devoted, matindi talaga ang pag-ibig mo. Matindi talaga yung ginagawa o pagnanasa mo, marubdob o masidhing damdamin. Nandiyan po yung devoted, yung matapat pagdating po sa ating Diyos Ama na nasa kalangitan. So, bilang mga anak ng Diyos, we must be dependent on Him and devoted. Kailangan nakaukol ang ating buhay. Hindi na po sa ating sarili o sa kung sino, kundi sa dakilang Diyos natin. At dun mas nagkakaroon ng makabuluhang buhay kapag deboto ka, malugod ang Diyos, maipahayag ang Diyos sa buhay mo at maitaas siya. Ano po? So, ginagamot na po lahat ng mga sakit-sakit ng tao kapag nagiging deboto po sa Panginoon dahil nagiging anak ng Diyos kasi sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. At bilang anak ng Diyos, ikaw po sa iyong pagpapakumbaba, pinakita ng Panginoong Kristo Jesus ang bugtong na anak ng Diyos nung po siya nagkatawang tao, nagpakumbaba, nakitulad sa tao, hindi nagyabang, hindi niya itinaas ang kanyang sarili, hindi niya ginamit yung kapangyarihan na meron siya, nagpakababa siya, at nagmasunurin, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po yung deboto. Deboto sa Panginoong Kristo Jesus. Hindi po debote, debote. Hindi na naglalasing yun, So, deboto sa Panginoon, ibig sabihin po, ano man ang mangyaring hirap, o ano man ang sitwasyon, kalagayan ng puso niya, magsasamba pa rin, maglilingkod pa rin. Yun po yung ibig sabihin na tayo po ay tila mga bata at talaga naman makakapasok sa kaharian ng Diyos ang sino man sumampalataya sa Kanya. Sige, sa umpisa, nakadependent dapat talaga naman tayo sa Diyos at hindi lang yun sa ating pagpapatuloy hanggang sa pagwawakas ng buhay dito sa mundo. At dun din naman kapag nasa Kanyang kaharian tayo sa kalangitan, kailangan nakadepende ka sa Kanya. And we must be devoted on Him. We must be devoted. Tayo po ay nakatalaga, matapat, na nagmamahal sa ating dakilang Diyos Ama. At siya po ang tinuturing natin magulang. Hayaan mo, pangalagaan niya tayo. Hayaan mo, igawad niya sa atin yung mga gantimpala niya, kalakip ng mga kalooban niyang ipinapayag sa atin. And last but not the least, hindi lang tayo maging dependent, hindi lang tayo maging devoted. Number 3, we must be determined. Determinado ang anak ng Diyos. Ang alin po, maitaas ang kanyang magulang o maparangalan ang kanyang tinuturing na magulang. We must be determined to give honor unto our parent. O bilang mga anak, dapat nagbibigay tayo karangalan sa ating mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and our mother. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, nagiging anak ka ng Diyos, we must honor our Heavenly Father. Sa iyong pananalita, dapat napaparangalan siya. Sa iyong pagkilos, dapat nakakapagparangal sa Panginoon Diyos. Sa ating mga transaksyon, napaparangalan ng Diyos. Walang bahid ng kasinungalingan, panlilinlang o panluloko. Sa ating pong mga foes, sa ating mga ginagawa, gawin natin po para sa karangalan ng Diyos. Dadaling ka nun sa excellent service. Mahusay ang paglilingkod mo.
magiging exemplary person ka. If I am not mistaken, talagang excelente ang iyong mga ginagawa. Exemplary. So, ikaw po ay dapat ng tularan. Kapag ikaw po ay determinado, maparangalan ng Diyos. So, ano nangyayari kapag tayo determinado maparangalan ng Diyos sa ating buhay? Di ba? O exempted ka sa mga parusa na pwedeng, o mga pagdidisiplina na pwedeng gawin ng magulang sa kanyang anak. Kasi, determinadong mapaligaya siya eh. Ibig sabihin, naalis ka sa mga lugar o kategorya, sa mga pinapalo, sa mga kinaawaan. Hindi na nga kahirapan at kahihiyan ang mapapasa iyo kasi determinado kang mapaligaya ang Diyos, kundi karangalan at tagumpay. Ganun po ang buhay ng isang Kristiyano na determinado maparangalan ng Diyos. So, sa umaga pong ito, simple lang ang nais ng Panginoon. Maging katulad tayo sa bata pagdating sa ating relasyon sa Kanya. At kapag tayo ay lumago, ang sabi ng Biblia sa 1 Peter 2:2, ayan, check natin. 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Bilang bagong panganak na sanggol, nasain mo, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. If so be it tasted that the Lord is gracious. At sa gayon, maranasan mo, malasap mo, mapagbiyaya ang Diyos. Nasain mo na lumago sa gatas na sincere, walang iba, sa salita ng Diyos sa Biblia. So this is our morning Berean search. Simple lang, ang child of God, ito po'y attitude o character na ipinakikita mo ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa, ito po yung mapagkumbaba. At dahil siya ay buong-buong nagtitiwala at nananalig sa kanyang magulang. So, ganun din po, kung tinanggap mo Panginoong Kristo Jesus, wala kang ibang aasahan, dependehan, at magiging deboto ka dapat para sa Kanya, at determinado, mapaligaya siya. Walang ibang ating Diyos na nasa kalangitan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat sa oras na ito. Nakapag-aral po kami sa topic ng child, na bilang kami, sumampalataya sa inyo, nagiging mga anak mo kami, nais mo, dependent po kami sa inyo, devoted and determined to honor you in all areas of our life. Forgive us, Father, from all of our sins and lapses and iniquities. Cleanse our hearts. And bless this day na kami po, Panginoon Diyos, ay maging karangalan mo. Bigyan kami ng lakas, gawin ang kalooban mo. Buksan ang aming mga paningin, mga kamay sa paggawa at paglilingkod sa iyo. Makita namin ang mga ipinagagawa mo. Sa ngalan ni Jesus, pagalingin niyo po yung mga may sakit. Ingatan po sila. Palaguin ng mga anak mo. Sa iba pa rin po na wala pang katiyakan ng kaligtasan, hindi niya alam na siya po ay dapat maging anak mo na tinubos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa magkaroon siya ng desisyon na magsisi sa kasalanan, tanggapin ka, Panginoong Jesus, bilang Panginoong Diyos tagapagligtas. Patuloy niyo po siyang kilusin, pagpalain, at maabot po ang nais mong ipaabot sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. So, magandang umaga sa bawat isa. Ang topic natin ay child. So, binasa natin sa Matthew chapter 18. Kung sino yung gusto maging dakila o mataas, maging gaya ng bata na talagang mapagkumbaba. Ano po? So, walang ibang inaasahan. Kung ano ang sasabihin ng kanyang magulang, yun ang kanyang susundin. At wala siyang ibang gustong mapaligaya kundi ang kanyang magulang. Ganon din, dahil anak na tayo ng Diyos, wala tayong ibang susundin kundi ang Diyos. Wala tayong ibang gusto mapangiti o maparangalan kundi ang Diyos. So, honor thy father and mother dito sa mundo, and we must honor our Heavenly Father, that is God, sa ating mga buhay. Kasi tayo ay mga anak niya na. At dahil anak, ganda ng lugar mo, posisyon mo. Tagapagmana ka ng kaharian, hindi ka pababayaan. Pagpapalain ka sa bawat pagsunod. At syempre naman, pinapalo kapag hindi sumusunod. Pero katunayan ng pagiging anak.
So, yun lamang po. Maraming salamat. Pagpalain po kayo. Mag-ingat po kayo. Shout out, Brother Alvin, Sister Lisa, Sister Rosan Bascon. So, bilang mga anak ng Diyos, maging determinado tayo magbigay parangal sa Kanya. Ingat po kayo. God bless you all po, mga kaibigan ko.